sa isang lungsod na nababalot ng lihim at kasinungalingan. Mula sa mga may gawa nito, Mag-ingat ka sa mga anino sa iyong pananaw. Noong taglagas ng 1991, ito ay isang bayan sa lungsod ng Valenzuela kung saan ang matao ay gumigising kasabay ng usok mula sa simenean ng pabrika. Sa bayang iyon, 3 babaeng kasapingang isang korongang komunidad ang biglang naglaho sa isang gabi. Ang huling pagkakataon na sila'y nakita ay noong Miyerkules ng gabi papalabas ng tarangkahan ng Sentro ng Kultura na may ngiti sa kanilang malabi matapos ang kanilang pagsasanay. Ang kanilang mga pitaka, bank passbook at mga dokumentong ng pagkakakilanlan ay naiwan lahat sa kanilang mga silid. Sa huli, isinulat na lamang ng pulisya sa kanilang nga dokumento. Ipinapalagay na kusang loob na naglaho dahil sa kani-kanilang personal na dahilan. Ang nga pangalan ng 3 babae ay unti-unting nalibing sa malamig na mapapeles, kasama ang maluha ng kanilang pamilya at ang mga awiting kanilang pinaksaluhan. At lumipas ang 20 taon. Ang Sentro ng Kultura na naging makitid na ay nagpasya na gibayin ang lumang gusali. Isang araw, habang ang isang bakho ay nahuhukay sa ilalim ng lupa, isang bagay ang lumitaw mula sa likod ng isang pader na matagal nang nakasara. Ito ay isang bagay na kasindak-sindak at yumanik sa buong mundo. Ang katotohanang 20 taon na nakakulong sa loob ng makapal na konkreto. Ngayon, ikukwento ko sa inyo ang lahat mula sa simula hanggang sa katapusan ng insidenteng ito. Bago tayo magpatuloy sa pangunahing kwento, manggaring mag-subscribe at i-like ang aming channel. Kung mag-iwan kayo ng komento kung saang rehiyon kayo nanonood, babatiin namin kayo isa-isa. Kung gayon, simulan na natin ang pagbubuklat ng mga tala ng krimen. Oktubre 1991, ang Valenzuela ay isang lungsod na puno pa NG sigla NG Milega Manggagawa. Naglalakihang mga pabrika ang nakatayo sa mga tinambakang lupa at sa industrial zone. Ang ingay ng mamakina ay maririnig hanggang sa kalaliman ng gabi. Mula sa iba't ibang panig ng bansa, dumarating ang mga taong naghahanap ng trabaho. Mula sa Kabisayaan hanggang Mindanao o mula sa malalayong nayon sa kabundukan, mga kabataang nasa edad 20 ang dumarating sa lungsod na ito na may dalang isang maleta lamang. Sa araw, sila'y nagpapawis sa pabrika at sa gabi sa kanilang masisikip na apartment. Inaalala nila ang kanilang masinilangang bayan. Ganun ang bayang iyon. Isang lugar kung saan ang mga di makakakilala ay naktitipon upang bumuong bagong pugad. Noong nga panahong iyon, ang Sentro ng Kultura ng lungsod ay nagsisilbing pangalawang tahanan para sa mga taong nalulumbay. Partikular na sa Sentro ng Kultura ng Valenzuela, na nasa sentro ng bayan, maraming tao ang nagtitipon. Ang mamiyembro ng koro ay patuloy na dumarami taon-taon. Dahil naging makitit na ang lumang gusali, kasagsagan nun ng konstruksyon para sa isang bagong bulwagan. Sa isang sulok ng lote, bundok-bundok ang mabuhangin at graba, at sa gabi, ang mapansamantalang bakod ng construction site ay humahaginit sa ihip ng hangin. Ang koro ng komunidad ang ipinakmamalaki ng sentrong iyon. Tuwing Miyerkules ng gabi, ang kanilang makatinak sa paksasanay ay umaling haung-haung sa hating gabi. Sa korong iyon, mayroong 3 makakaibihang babae. Sina Josefa Josie Reyes, Maria Mia Santos, at Elena Lenlen Cruz. Si Josie Reyes ay 39 na taong hulang noon. Siya ang pinakamatanda sa koro, ang kanilang ate, at siya rin ang pinakakatiwalaang ingat yaman. Siya ay isang taong napakametikuloso, kahit isang supot ng koleksyon ay hindi niya basta-basta hinahawakan. Kung may diferensya ang kahit isang piso sa mga numero, handa siyang magpuyat buong gabi para lang muling kwentahin ang lahat.
Isa rin siyang seryosong may bahay na may asawa at 2 anak. Si Maria Mia Santos ay 23 taong gulang, isang dayo mula sa probinsya na nagtatrabaho sa isang pabrika ng mapiyesa ng electronics. Isang trabaho kung saan buong araw siyang nakatitig sa maliliit na piyesa. Ito ay isang mabigat na trabaho na nagdudulot ng panlalabo ng mata at pananakit ng balikat. Gayunpaman, hinding-hindi lumiliban si Mia sa kanilang ensayo tuwing Miyerkules. Sabi niya, tanging sa pagkanta lamang sa koro, nawawala na parang bula ang pagod niya sa pabrika. Dahil sa kanyang malambing na boses at kabaitan sa lahat, mahal na mahal siyang lahat. Si Elena Lenlen Cruz ang pinakabata sa 3, 20 taong gulang lamang. Isang dalagang naninirahan kasama ang kanyang ina. Siya ang kumakanta ng soprano at ang kanyang mataas na tinig ay may angking ganda at walang katapusang abot. Kapag nagsimula ng kumanta si Lenlen, ang mamiyembro ng koro ay napapapikit na lamang upang namnamin ang kanyang pagawit. Kahit magkakalayo ang kanilang mga edad, ang 3 ay tila tunay na magkakapatid. Inalagaan ni Josie ang kanyang 2 nakababatang kapatid at ang 2 naman ay sumusunod kay Josie na parang kanilang panganay na ate. Pagkatapos ng ensayo, palaging nakikita ang 3 na sabay-sabay na naglalakad pauwi. Naging kaugalian na nila ang kumain muna ng mainit na mami sa isang karinderya malapit sa sentro bago maghiwa-hiwalay. Palaging si Josie ang nakbabayad para sa 2 niyang kasama. Ate Josie, kapos ka na rin. Huwag na po, sabi ni Mia habang magalang na tumatanggi. Ngunit ngingiti lamang ng malumanay si Josie. Si Lenlen naman, sa gitna nilang 2, ay tumatawa ng may inosenteng saya, tulad ng isang bunso. Paminsan-minsan, pinag-usapan nilang 3 ang hirap ng kani-kanilang buhay. Sabi ni Mia, pagkatapos ng overtime sa pabrika na mamaga ang kanyang daliri. Ngunit ang kanyang kaligayahan daw ngayon ay ang makapag-ipon ng para sa ika-60 kaarawan ng kanyang ina sa susunod na buwan. Si Lenlen naman ay madalas mag-alala tungkol sa pambiling gamot ng kanyang ina. Tuwing naririnig ni Josie ang mga kwentong iyon, mahigpit niyang hinahawakan ang mga kamay ng 2. Sa gayon, ang 3 ay naging isang pamilya para sa isa't isa sa lungsod ng Valenzuela. Ang araw na iyon ay isa ring ordinaryong Miyerkules. Isang Miyerkules ng gabi noong Oktubre 1991. Pagkatapos ng ensayo, ilang miyembro ng koro ang nanatili sa bulwagan. Ito ay upang magsanay para sa nalalapit na pista ng musika ng lungsod. Noong araw na iyon, medyo natagalan ang kanilang pagsasanay. Hindi nila makuha ang tamang harmonia ng kantang awitin sa pista. Bilang kanilang ate, pinasigla ni Josie ang maamiyembro. Isa na lang, pagtugmain natin, tapos uwian na. Habang lumalalim ang gabi, umalingongo ang malinaw na tinig sa bulwagan. Sa labas, hinihipan ng hangin ng taglagas ang pansamantalang bakod ng construction site. Bandang 9:00 ng gabi, natapos din ang ensayo. Naunang umuwi ang ibang mamiyembro, ang 3 ang huling naiwan. Laging tungkulin ni Josie bilang pinakamatanda na patayin ang mga ilaw ng bulwagan at isara ang mga pinto. Naalala ng gwardiya ng gusali ang huling sandali na nakita niya sila. Nakita raw niya ang 3 na pinatay ang ilaw ng bulwagan at sabay-sabay na naglakad patawid sa lote. Habang dumadaan sila sa gilid ng pansamantalang bakod ng construction site patungo sa madilim na pangunahing tarangkahan, binati sila ng guwardiya. Lumingon daw si Josie at sumagot ng nakangiti. Manong guard, mauna na po kayo. Kami na po ang magsasara ng gate. Iyon ang huling sandali na nakita silang buhay. Mula noon, wala nang sinuman ang nakakita sa 3. Kinabukasan, unang napansin ang kakaiba sa pabrika. Hindi pumasok si Mia sa trabaho. Dahil hindi pa siya kailanman lumiban ng walang paalam, nagtaka ang kanyang supervisor. Nagpadala sila ng tao sa kanyang apartment, ngunit nakabukas ang pinto ng kanyang silid.
Mayos na nakatupi ang kanyang kumot at ang kanin sa rice cooker ay nanatiling malamig. Sa bahay ni Lenlen, nakakagulo na rin. Hindi nakatulog ang kanyang ina buong gabi. Ang kanyang anak na laging umuuwi ng diretso pagkatapos ng sayo ay hindi bumalik noong gabing iyon. Pagsikat ng araw, tumakbo ang ina sa sentro ng kultura at sa presinto ng pulis. Wala sa sarili. Ganun din ang nangyari sa bahay ni Josie. Akalang kanyang asawa ay umuwi lang ang kanyang misis sa bahay ng mga magulang nito, ngunit nang magiyakan na ang mga anak at hanapin ang kanilang ina, namutla siya. Ang mahinaing mula sa tatlong pamilya ay nagtakpo sa sentrong kultura. Pumasok ang ina ni Lenlen sa Loten Gusali, sumisigaw sa pangalan ng kanyang anak. Ang may-ari ng apartment ni Mia ay nagpapadyak sa harap ng nakabukas na silid. Ang dalawang maliliit na anak ni Josie ay umiyak at hinahanap ang kanilang ina, hindi alam ang nangyayari. Noon lamang napagtanto ng matao ang katotohanan na ang tatlo ay sabay-sabay na naglaho sa isang gabi. Nagkagulo sa sentro ng kultura. Mismong ang director ng sentro ang nagtipon sa mga miyembro ng koro at masusing hinalughog ang loob at labas ng lugar. Sinurnila ang bulwagan, ang plaza at maging ang construction site no bagong itinatayong bulwagan. Ngunit walang bakas ng tatlo ang natakpuan. Ang kanilang mapitaka, sapatos at damit ay naiwan sa kani-kanilang lugar. Sa huli, ang mga pamilya ay nagtungo sa himpilan ng pulisya sa Valenzuela. Ang tumanggap ng ulat ay si Detective Mateo de Leon na 30 taong gulang noon, isa pa siyang batang detective na ilang taon pa lamang sa serbisyo. Sa simula, hindi gaanong seryoso ang sitwasyon sa himpilan. 3 adultong babae, malamang umalis lang sa sarili nilang mga paa. Iyan ang usap-usapan. Hindi rin sila masisisi. Noong nga panahong iyon, ang Valenzuela ay isang lungsod kung saan pangkaraniwan na ang mga taong dumarating at umaalis. Panahon iyon na hindi kakaunti ang nga kabataang tahimik na umalis sa bayan para magpalit ng trabaho, takasan ang utang o maganap ng bagong buhay. Bukod pa rito, bihira pa noon ang cellphone at beeper. Mahirap agad sabihin na krimen ang nangyari dahil lang nawalan ng komunikasyon. Ngunit iba ang iniisip ni Mateo. Tahimik niyang kinausap ang bawat pamilya. Habang nakikinig siya, lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Walang anumang dahilan para tumakas ang tatlo. Si Josie ay isang may bahay na malapit ng mag-40 at may masayang pamilya. Si Mia ay nakabili na ng tiket ng bus para umuwi sa kanilang probinsya sa susunod na buwan. Si Lenlen ay hindi ang tipungang anak na iwan ang kanyang ina mag-isa. At higit sa lahat, may isang bagay na kakaiba. Lahat sila ay iniwan ang kanilang mga bank passbook, selyo at mga dokumento ng pagkakakilanlan sa kanilang mga silid. Ang isang taong maglalakbay ng malayo ay hinding-hindi gagawa niyon. Isinulat ni Mateo sa kanyang police notebook sa isang metikulosong sulat kamay. 3 tao, sabay-sabay na naglaho sa isang oras at lugar. Mga gamit, pera, pagkakakilanlan, lahat ay naiwan. Mahirap isipin na ito ay kusanglob na pagalis. Ilang araw siyang naglakad-lakad sa paligid ng sentro ng kultura. Tinahak niya ang daan na nilakaran ng 3 noong gabing iyon pagkatapos ng ensayo. Mula sa pangunahing tarangkahan ng sentro hanggang sa pangunahing kalsada, may isang madilim na eskinita. Kakaunti ang mailaw sa poste. Maaring may nangyari sa daang ito, naisip niya. Nagtanong siya sa mga driver ng huling biyahe ng bus. Nagtanong din siya sa mga kumpanya ng taxi at sa mga kalapit na tindahan. Ngunit walang sinuman ang nagsabing may isinakay silang 3 babae noong gabing iyon. Kinatok ni Mateo ang bawat bahay sa makabilang gilid ng eskinita. Wala po ba kayong narinig na sigaw o way noong gabing iyon? Ngunit pare-pareho ang sagot na kanyang natatanggap. Naku, napakatahimik pong gabing iyon. Muli niyang kinausap ang mga tao sa loob na sentro.
Ang testimonya na guardia na huling nakakita sa tatlo ay hindi nagbago. Sabi niya, nakita niyang naglalakat palabas na lote ang tatlo habang nagtatawanan. May ilang construction worker din daw sa sentro nung araw na yon na nagtatrabaho sa bagong gusali. Itinala rin ito ni Mateo sa kanyang notebook. Ngunit ang construction site ay isang lugar na laging may pumapasok at lumalabas na tao. Wala siyang nakuhang anumang kahina-hinalang lead, tila ba ang tatlo ay naglaho na parang bula sa bukana ng eskinitang iyon. At doon, nabigo ang investigasyon. Walang saksi, walang lead, walang bangkay. Isang kaso na walang kahit isang hibla na makakapitan. Nagdikit na mga flyer ang mga pamilya sa mga poste at kumatok sa mga pintuan naga mga istasyon naga TV. Ang mamiyembrong koro ay nagpatuloy din sa pagdarasal para sa kaligtasan ng tatlo sa loob ng ilang panahon. Ngunit ang oras ay walang awang lumipas. Lumipas ang isang buwan at isa pa, kinabukasan ng tagsibol. Sa wakas ay natapos ang bagong bulwagan. Sa malinis at bagong entablado, muling umawit ang matao. Ang mabakanteng upuan sa koro ay unti-unting napunan ng mabagong mukha. Ang kuwento ng tatlo ay unti-unting hindi na pinag-usapan. Ang matala ng investigasyon sa himpilan ng pulisya ay itinula na rin sa ilalim ng bunton ng mapapeles. Ang kaso ay naging isang misteryo. Tanging ang maikling salita na kusang loob na pag-alis o nawawala ang naiwan. Si Mateo lamang ang hindi basta-basta binitawan ang kasong ito. Paminsan-minsan, binibisita niyang muli ang eskinita. Ang madilim na daan kung saan huling naglakat ang tatlo habang nagtatawanan. Lalo na kapag umulan, doon siya dinadalang ang kanyang mapa. Minsan, nakatayo lang siya roon ng matagal, hindi man lang gumagamit ng payong. Nagpatuloy din ang pagbisita ng mapamilya sa himpilan ng pulisya. Ang ina ni Lenlen, tuwing sasapit ang Undas o Pasko, ay dumarating dala ang larawan ng kanyang anak. Detective, may balita na po ba kayo sa Lenlen ko? Sa tanong na iyon, hindi makatingin si Mateo at yumuyuko na lamang. Wala siyang anumang salita na may bibigay. Ano nga ba ang nangyari noong gabing iyon? Saan naglaho ang tatlo? Tanging nga tanong na walang sagot ang matagal na nanatili sa dibdib ng batang detective kahit na nagsimula ng magkaroon ng mga puting buhok. Hindi siya binitiwan ng mga tanong na iyon. Hindi pa niya alam noon na ang sagot ay nasa mismong harapan niya lang pala, ang gusalingang sentro kung saan araw-araw na pumapasok at lumalabas ang mamiyembro. Nasa loob ng matigas na konkreto niyon, matagal nang natutulok ang tatlo. At para lumabas ang katotohanan iyon sa mundo, kinailangan pang maghintay ng 20 mahabang taon. Lumipas ang 20 taon. Ang Valenzuela ng 1991 ay wala na. Ang magabakas ng tinambakang lupa ay matagal nang nawala at sa lugar kung saan dating may makitid na eskinita, isang malawak na kalsada na ang dumaan. Ang malumang apartment ay giniba at matataas na kondominium na ang nakatayo. Ang ingay nga makina sa industrial zone ay hindi na rin kasing lakas ng dati. Ang lungsod ay nagbago na parang ibang lugar. Ang sentrong kultura ay lumago rin kasama ng lungsod. Ang bagong bulwagan na itinayo noong taksibol ng 1992 ay siya namang luma at makitit na ngayon. Sa paglipas ng panahon, dumami ng ilang beses ang bilang ng mga mamayang gumagamit ng sentro. Tuwing katapusan ng linggo, umaapaw sa tao ang bulwagan. Ang sentro ay naging isa sa mga pinakamalaking pasilidad pangkultura sa Valenzuela. Minsan, nababanggit pa ang pangalan nito sa mga lokal na programa sa TV. Ang maliit na koro na sinimulan ng mahihirap na manggagawa ng pabrika ay lumaki ng ganon kalaki sa loob ng 20 taon. Tinawag itong himala ng matao. Ang maopisyal na nagtatag ng sentro ay naging mga iginagalang na personalidad. Sa likod ng maningning na pagunlat na iyon, walang sinuman ang nakakaalam kung anong madilim na anino ang nagtatago.
Sa wakas, gumawa ng malaking desisyon ang sentro. Nagpasya silang gibayin ang lumang bulwagan at magtayo ng mas malaki at mas marangyang pasilidad sa lugar na iyon. Noong taglagas ng 2010, inihayag ang plano ng muling pagtatayo. Ang damdamin ng mamamayan ay hati-kalahating pananabik, kalahating panghihinayang. Dahil ito ang lugar kung saan sila nagtipon at umawit sa loob ng halos 20 taon. Ang maalaala ng bawat isa ay nakababad sa bawat sulok ng gusali. Isang matanda ang nagdiwang ng debut ng kanyang anak dito. May isang nagdaos ng isang konsyerto para sa kanyang yumaong magulang. May mag-asawang dito unang nakakilala sa koro at bumuo ng pamilya. Lahat ng iyon ay nakaukit sa bawat lumang ladrilyo. Sa araw ng huling pista ng koro, pinunasan ng matatandang miyembro ang kanilang maluha habang hinahaplos ang pader. Sa entablado, nagbigay ng huling talumpati ang tagapangulo ng Board of Directors. Nagpapasalamat kami sa lahat ng oras na inyong inilaan para pangalagaan ang lugar na ito. Sabay-sabay na umawit ang lahat ng miyembro. Iyon mismo ang kantang madalas awitin ng koro noon, walang sinuman ang nakakaalam. Na ang awit na iyon ay magiging isang panalangin para sa tatlong natutulog sa loop ng pader. At sa gayon, nawalan ng laman ang lumang bulwagan. Noong tagsibol ng 2011, sa wakas ay nagsimula ang demolisyon. Pumasok ang isang malaking backhoe sa lote ng sentro. Nang durugin ng mabigat na bakal ang pader, pumailan lang ang puting alikabok. Ang gusaling tumagal ng 20 taon ay gumuhos sa loob lamang ng ilang araw. Ang bulwagan sa itaas ng lupa ay agad na naging isang bunton ng nadurok na bato. Ang lugar kung saan dating naroon ang entablado ng koro at ang maapuan ng manonood ay naglaho ng walang bakas. Isang lumang kahoy na karatula ang gumulong mula sa mga durok na bato. Basak na. Ang mamamayang nanonood ay sunod-sunod na napabuntong hininga. Ang panunod sa paguho ng isang pamilyar na espasyo ay masakit sa puso, ngunit walang sinuman ang nakaisip. Nasa ilalim nga bunton nga durok na bato, isang 20 taong lihim ang magigising. Di nagtagal, nagpatuloy ang trabaho sa ilalim ng lupa. Ang gusaling ito ay may basement. Ito ang silid ng mamakina kung saan nakalagay ang boiler at tangke ng tubig. Isang lugar na halos hindi pinapasok ng sinuman maliban sa mga tagapamahala. Nagsimulang magukay ang backhoe sa basement na iyon. Sa simula, walang kakaiba. Ang maalikabok na lumang boiler ay tinanggal at ang makinakalawang na tubo ay hinila palabas. Yupi-yupi, ngunit nagtaka ang manggagawa. Ang plano na basement at ang aktwal na espasyo ay hindi magkatugma sa isang bahagi. Sa likod ng isang pader sa gilid ng silit ng makina, tila may isang hungkak na espasyo na wala sa plano. Ito ay isang lugar na matibay na isinaragamit ang mga lumang ladrilyo at konkreto. Kung ikukumpara sa ibang mga pader, ang bahaging iyon ay napakagaspang at magulo ang pagkakagawa. Tila ba may isang taong nagmamadaling isinara ito? May mali rito. Sabi ngang isa sa mga matatandang manggagawa habang kinakatok ang pader. Hindi tulad ng ibang bahagi, isang tuno ng hungkak na espasyo ang umalingaw-ngaw. Tila ba walang laman ang loop ng pader. Isang kakaibang tensyon ang bumalot sa mga manggagawa. Baka may nakatagong ginto diyan, birong isa, ngunit walang tumawa. Isang hindi may paliwanag na kaba ang lumaganap sa basement. Nagpasya ang mga manggagawa na maingat na sirain ang pader. Matapos ang ilang palong ng martilyo, gumuho ang malumang ladrilyo. Hinintay nilang humupa ang alikabok at isang manggagawa ang nagturo ng flashlight. Sa likod ng pader ay isang makitid na espasyo na kasya lamang ang isang tao. Isang kadiliman na hindi nasinagan ng kahit isang hibla ng liwanag sa loob ng 20 taon. Sa kadilimang iyon, dumaan ang liwanag. At sa sumunod na sandali, natigilan ang manggagawang may hawak ng flashlight. Waa! Isang sigaw ang pumuno sa basement. Nahulog ang flashlight sa sahig at gumawang ang ingay. Nagulat ang ibang manggagawa at lumapit. Sila rin ay sumilip sa loob at namutla sa loob ng makitit na espasyo.
May mga buto ng tao at hindi lang isa. Nakahimlay ng maayos ang makalansay ng tao na nababalutan pa ng mga lumang damit. Sa loob ng 20 taong kadiliman, 3 tao ang natutulog. Sa pagitan ng mga kupas na tela, kumislap ang isang maliit na hair clip. Isang hair clip na maring isinuot ng isang dalaga sa kanyang buhok noon. Mayroon ding mga damit na naging parang pulbos na dahil sa paglipas ng panahon. Isa itong kahindik-hindik na tanawin na hindi kayang titigan ng matagal. Ang lugar ay agad na naging isang eksena ng kaguluhan. Itinigil ang demolisyon. Ang mga manggagawa ay tumakbo palabas ng basement na parang tumatakas. Mayroong nanginginig ang makamay at hindi man lang makasinding ang sigarilyo. Ang mataong konektado sa sentro na nakarinig ng balita ay isa-isang nagdatingan. Maging ang tagapangulong board, mga opisyal at mga empleyado ay walang masabi. Ano ang ibig sabihin nito? Walang nangahas na magsalita. Isang matandang miyembro ng koro ang napaupo sa sahig. Ibig sabihin, 20 taon kaming kumakanta, sa ibabaw nila ang nanginginig niyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong lot. Ang katotohanang 3 tao ang nakakulong sa ilalim ng bulwagan na nagsisilbing lugar ng pagtitipon ng mga mamayan. Ito ay isang dagok na hindi kayang tanggapin ng mga tao. Isang sandali kung saan ang pundasyon ng komunidad na kanilang pinakakatiwalaan ay nayanik mula sa ugat. Maging ang mga mukha ng maopisyal na matagal nang namuno sa sentro ay namutla at nanigas. May isang taong tumawag sa pulisya gamit ang nanginginig na kamay. Hindi niya masabi ng maayos ang masalita at paulit-ulit niyang sinasabi ang parehong mabagay. Agad na dumating ang mga detective mula sa lokal na himpilan. Nilagyan nogdilaw na police line ang lugar. Ang mga reporter ay dumating din at tinutok ang kanilang mga kamera. Ang lote ng sentro ay napunon gatao. Ang balita na maraming bangkay ang natakpuan sa basement ng sentro ng kultura ay mabilis na kumalat sa buong bayan. Ang mausisero ay sumisilip mula sa likod ng bakod, nagbubulungan. Ang dating mapayapang sentro ay nagulo sa isang gabi. Sakto sa sandaling iyon, isang matandang detective ang sumingit sa gitna ng gatao. Isang veterano na mahigit 20 taon nang nasa serbisyo. May mga puti na ang kanyang buhok at may malalalim na kulubot sa gilid ng kanyang mga mata. Siya si Mateo de Leon. Hinihingal siya. Tiyak na tumakbo siya papunta roon sa sandaling marinig niya ang balita. Sa harap ng police line, bigla siyang huminto. Ang pamilyar na lote ng sentro ay nakpaalala sa kanya ng nakaraan. Ito mismo ang lugar kung saan siya nakpabalik-balik. 20 taon na ang nakalipas, hinahanap ang 3 babae. Siya ang taong nabuhay na may dalang isang lumang kaso na hindi nalutas sa isang sulok ng kanyang puso. Isa na rito ang kaso sa Valenzuela kung saan sabay-sabay na naglaho ang 3 sa loob ng mahabang panahon. Hindi niya makalimutan ang eskinita na iyon. Paminsan-minsan, pinag-usapan siyang kanyang kasamahan. Bakit pa siya nakakapit sa isang kasong tapos na? Ngunit may dahilan si Mateo kung bakit hindi niya ito magawa. Ang ina na bumibisita tuwing Undas o Pasko, dala ang larawan ng kanyang anak. Ang hindi mabilang na mga araw na kailangan niyang harapin ito nang walang anumang balita na may bibigay. Ang bigat ng konsensya ay tumusok sa kanyang dibdib at hindi na umalis. Sa sandaling marinig niya ang balita na may mga bangkay na natagpuan sa sentro, kumabog ang kanyang puso. Hindi kaya. Sa isiping iyon, dali-dali siyang tumakbo papunta sa lugar. Bumaba si Mateo sa basement. Ipinakita sa kanya ng isang nakababatang detective ang makitid na espasyo gamit ang isang flashlight. Sandali siyang tumitig doon nang walang imik. 3 kalanse, mga kupas na damit at sa tabi nito isang malit na handbag. Huminto ang tingin ni Mateo sa handbag na iyon. Kahit luma na at kupas, walang duda na ito ay bag ng isang babae.
Sa sandaling iyon, isang alaala mula 20 taon na ang nakalipas ang sumagi sa kanyang isip na parang kidlat. Ang tala na isinulat niya sa kanyang police notebook sa isang metikulosong paraan. 3 tao, sabay-sabay na naglaho sa isang oras at lugar. Isang mahinang ungol ang lumabas sa bibig ni Mateo. Naramdaman niya, hindi ito kutob, kundi isang katiyakan. Ang tatlong inakala niyang naglaho sa bukanan ng eskinita ay hindi pala lumabas kahit isang hakbang mula sa sentro. Ang gusaling iyon kung saan araw-araw umawit ang mga mamamayan sa loop na matigas na pader niyon. 20 taon silang nakakulong. Mahigpit na kinuyom ni Mateo ang kanyang makapamaw. Isang mainit na damdamin ang umakyat mula sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Ang kaso na akala niya ay nalibing na sa paglipas ng panahon ay muling lumitaw sa kanyang harapan. Sa wakas, natakpuan ko kayo, bulong niya sa sarili. Hindi niya masundan ang kanyang salita dahil sa bara sa kanyang lalamunan. Ang bigat na pumipiga sa kanya sa loob ng 20 taon ay tila bahagyang gumaan sa sandaling iyon. Ang magkalansay ay maingat na inilabas. Binalot sila sa puting tela at isa-isang inilabas mula sa basement. Ito ang kanilang paglalakbay pabalik sa sikat ng araw sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon. Ang mga inilabas na kalansay ay agad na dinala sa morgue upang matukoy ang kanilang pagkakakilanlan at malutas ang lihim ng kanilang pagkamatay. Matagal na tinitigan ni Mateo ang papalayong sasakyan. At muli, ibinaling niya ang kanyang tingin sa makitid at madilim na espasyo. Sino at bakit sila ikinulong dito? At sa lupa ngang sentro ng kultura kung saan araw-araw nagtitipon ang matao. Ano ang nangyari sa basement noong gabing iyon? Ang matanong na natulog sa loob ng 20 taon ay muling nagising. Habang iniisip niya ito, nanindig ang kanyang balahibo. Ang taong kayang makulong sa 3 sa loob ng pader na ito, dapat ay isang taong alam ang bawat sulok ng sentro. Isang taong alam ang istruktura ng basement at kayang kontrolin ang construction. Impossible itong gawin ngang isang tagalabas. Isang malabong anino ang lumitaw sa isip ni Mateo. Isang silweta na nababalutan pangang ulap. Ngunit nanumpa si Mateo sa kanyang sarili. Sa pagkakataong ito, hinding-hindi ko siya palilipasin. Kung sino man ang nakulong sa 3 sa kadilimang ito, tiyak na ilalabas niya ang mukha nito sa liwanag. Kinuha niya ang kanyang notebook. Sa ilalim ng tala na isinulat niya, 20 taon na ang nakalipas. Nagdagdag siya ng isang bagong linya. 3 tao natagpuan sa basement ng sentro, hinala ng pagpatay. Kusang humigpit ang pagkakahawak niya sa panulat. Ang panahon para mabayaran ang utang na matagal nang bumabagabag sa kanyang dibdib ay dumating na. Ang pintong katotohanan na matagal nang nakasara ay muling magbubukas. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 20 taon. Ang mainilabas na kalansay ay inilatak sa malamig na mesa ng autopsiya. Maingat na sinimulan ng mga forensic expert ang pagsusuri sa mabuto. Tinanggal ang alikabok at nilagyan ng numero ang bawat piraso. Kahit matagal na ang lumipas, maraming sinabi ang nga buto. Lahat sila ay babae. Ang kanilang maedad ay tinatayang nasa halos 40 at 2 nasa unang bahagi ng kanilang 20. Ang panahon ng pagkamatay ay tinatayang mga 20 taon na ang nakalipas. Ibig sabihin, namatay sila noong 1991. At may malinaw na bakas na naiwan sa mga buto. Bahaging bungo ay may malakas na tama at basag. Lahat ng 3 ay may parehong sugat sa makakatulat na lugar. Tila pinupok sila sa ulong isang matigas na bagay. Hindi ito sugat na maaring makuha sa sarili. Malinaw ang opinyon ng forensic expert. Walang duda, lahat sila ay pinaslang. Hindi ito maipapaliwanag ng sakit o aksidente. Walang duda na may kumitil sa kanilang buhay. Ang magamit na natagpuan kasama ng magalansay ay isa-isa ring sinuri. Nga sirang damit kinakalawang na hair clip
at isang maliit na handbag. Mula sa loob ng bag, lumabas ang isang kupas na panyo at isang maliit na talaarawan. Sa mga pahinan talaarawan may nakasulat na pangalan sa isang piraso ng papel. Dahil sa paglipas ng panahon, kumalat ang tinta at mahirap basahin. Gayunpaman, ang mga ito ay tahimik na nagpapatunay na ang tatlo ay paalis na sana ng sentro noon gabing iyon, ngunit hindi na nakauwi. Ang pinakamahalagang gawain na natitira ay ang patunayan kung sino ang tatlo. Muling kinuha ni Mateo ang natala ng pagkawalamula, 20 taon na ang nakalipas. Sina Josefa Reyes, Mia Santos at Lenlen Cruz. Hinanap niya ang mapamilyang tatlo at isa-isang pinuntahan. Ang 20 taon ay nag-iwan din ng malalim na sugat sa mga pamilya. Ang ilan ay pumanaw nang hindi man lang nalaman kung buhay pa ba o patay na ang kanilang anak. Ang ilang pamilya ay lumipat sa malayo at mahirap hanapin. Mayroon ding maumalis sa kanilang bayan upang takasan ang masakit na alaala, ngunit matiyagang naglakad si Mateo. Gamit ang lumang address, nagpunta siya sa munisipyo at nagtanong sa mga dating kakilala. Sa wakas, nakipag-ugnayan siya sa 3 pamilya. Para mapatunayan ang pagkakakilanlan, kailangan ang tulong ng pamilya. DNA testing. Paghahambing ng DNA na kinuha mula sa mga buto at ng DNA ng pamilya. Ngunit may isang mahalagang prinsipyo dito, dapat ay may dugong ugnayan, magulang, kapatid o anak. Ang mag-asawa, gaano man kalalim ang pagmamahalan, ay walang dugong ugnayan, kaya hindi makumpirma ang pagkakakilanlan gamit ang DNA ng asawa. Pumunta ang asawa ni Josie sa laboratorio. Kunin ninyo ang dugo ko, sabi niya. Ako ang mas nakakakilala sa asawa ko. Sa dugo ko ninyo kumpirmahin, ngunit umiling ang pulis na may paumanhing ekspresyon. Mag-asawa po kayo, walang dugong ugnayan. Kailangan pong kadugo para mapahambing. Sandaling natulala ang asawa. 20 taon niyang kasama ang asawa, pero hindi man lang makumpirma gamit ang kanyang dugo. Ang katotohanan iyon ay lalong nakpalungkot sa kanya. Sa halip, ang 2 anak na iniwan ni Josie ang sumailalim sa pagsusuri. Ang mga batang nawalan ng ina ay mga adulto na ngayon. Para sa pagsusuri ni Mia, ang kanyang matatandang magulang at kapatid na lalaki mula sa probinsya ang pumayag. Kinuhangang kapatid ang larawan ng kanyang ate mula sa kanyang bulsa at matagal itong tinitigan. Para sa pagsusuri ni Lenlen, ang kanyang ina ang pumayag. Ngayon, isa na siyang matandang, may puting buhok. Pinunasan ng ina ang kanyang na luha sa manggas gamit ang nanginginik na kamay. Kung ang anak ko man iyan, mas gugustuhin ko nang makita siya kahit sa ganyang paraan. Ito ang sinabingang isang inang naghintay na 20 taon. Ang pagnanais na sanay buhay pa siya ay napalitan ng pagnanais na makita siya kahit sa anumang paraan. Inabot ng ilang araw bago lumabas ang resulta. Hindi nakatulog ang mapamilya habang hinihintay ang araw na iyon. Di nagtagal, dumating ang sagot mula sa laboratorio. Ang DNA ni tatlo ay perpektong tumugma sa kanilang mga pamilya. Isang resulta na walang anumang pagdududa. Ang 3 kalansay mula sa basement NG Sentro. Walang duda, sila NG, sina Josefa Reyes, Mia Santos at Lenlen Cruz. Ang 3 nawawala sa loob na 20 taon ay sa wakas ay nabawi ang kanilang mga pangalan. Isang sandali kung saan ang mamalamig na buto ay sa wakas ay nabigyan ng pangalan. Nang marinig ang balita, napopo ang mga pamilya. Humagulgol ang ina ni Lenlen. Iniwan mo ako sa ganoong kalamig na lugar sa looban ng 20 taon. Umiyak ang ina habang dinidibdib ang sakit. Sabi niya, hindi siya makaalis sa bahay dahil hinihintay niya ang pagbabalik ng kanyang anak. Sinuntok ng kapatid ni Mia ang pader. Ate, sana sinundo na lang kita. Naalala niya ang makandi na ibinili sa kanya ng ate nung bata pa siya at humikbi.
Ang maanak ni Josie ay nawalan ng imik. Sila na halos malabo nang maalala ang mukha ng kanilang ina. Tanging pagiyak na lamang ang kanilang nagawa sa harap ng bahay. Tahimik ding pinunasan ni Mateo ang kanyang mga mata. Isang kakaibang damdamin ang pumuno sa kanyang dibdib, hindi saya o lungkot. Dahil dito, kahit paano, may lalabas na niya ang tatlo mula sa malamig na lupa. Ngunit ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. Tiyak na may isang taong pumatay sa tatlo. Kailangan niyang hanapin ang taong iyon at panagutin sa kanyang kasalanan. Dalaang magatala ng kaso, nagpunta si Mateo sa piskalya. Lubos siyang naniniwala na ang kailangan na lang ay hulihin ang salarin. Ngunit doon, isang malamig na pader ang sumalubong sa kanya. Nagsalita ang piskal na may mabigat na ekspresyon. Detective, sa kasamaang palad, ang kasong ito ay lagpas na sa prescription period. Hindi makapaniwala si Mateo sa kanyang narinig. Paliwanag ng piskal, namatay ang tatlo noong 1991. Sa ilalim ng batas noon, ang prescription period para sa murder ay 15 taon. Kaya, ang kaso ay nag-expire na noong 2006. Inamyandahan ang batas at pinahaba ang prescription period pagkatapos noon. Ngunit ang bagong batas ay hindi maring gamitin sa mga nakaraang kaso. Ibig sabihin, kahit mahuli ang salarin ngayon, hindi na siya maring parusahan para sa pagpatay noong 1991. Sandaling nawalan ng imik si Mateo, ibig sabihin pumatay siya ng 3 tao pero wala siyang matatanggap na parusa. Ganun na lang iyon, nanginginig ang kanyang boses. Pagkatapos silang ikulong sa basement ng sentro sa loob ng 20 taon, pareho rin ang pagkadismaya ng piskal. Nalulungkot din ako, ngunit ang makasong lumampas na sa prescription period ay hindi na maaring kasuhan. Iyon ang batas noon. Gaano man kalupit ang krimen, kapag lumipas na ang itinakdang panahon, dapat itong ibaon sa limot. Mahigpit na kinuyom at binuksan ni Mateo ang kanyang kamao. Ngunit ang batas ay batas. Lumabas si Mateo sa piskalya at sandaling tumayo sa labas. Puno ngang galit at panghihinayang matapos ang 20 taon. Sa wakas ay natakpuan niya ang tatlo, ngunit hindi niya may paglaban ang hustisya para sa kanilang pagkamatay. Ngunit hindi siya tumigil doon. Kahit hindi maparusahan, kailangan niyang ilabas ang katotohanan. Ang sabihin sa mga pamilya kung bakit at sino ang kumitil sa buhay ng tatlo. Iyon ang kanyang huling tungkulin bilang isang detective. Naisip niya, kahit hindi maparusahan ng batas, ilalantad niya ang mukha ng salarin. Ang paghahatid ng katotohanan sa tatlong pamilya. Iyon ang paraan para mabayaran ang 20 taong utang. Paniwala niya, kahit hindi hatulan ng batas ang taong iyon, sisiguraduhin niyang malalaman ng buong mundo ang mukha nito. Ipinangako niya sa sarili. Muling ibinuhos ni Mateo ang sarili sa investigasyon. Una, binasa niyang mula sa simula ang mga tala ng kaso 20 taon na ang nakalipas. At napansin niya ang isang katotohanan. Tanging isang tagalub ng sentro ang maaring makulong sa tatlo sa basement. Isa-isa niyang pinuntahan ang mga dating miyembro ng koro. Ang mga taong nasa koro 20 taon na ang nakalipas. Tinanong niya sila tungkol sa sitwasyon ng sentro noon at sa konstruksyon. Partikular niyang hinanap ang 3 dokumento. Ang lumang ledger, ang talaan ng konstruksyon ng bagong bulwagan at ang listahan ng mga manggagawang lumahok sa proyekto. Isa-isang nagsimulang magdepon ang mga lumang dokumento. May amoy ng amag ang mga lumang papel. Gamit ang isang magnifying glass, sinuri ni Mateo ang mga dokumento gabi-gabi. Sa talaan ng konstruksyon, detalyadong nakasulat ang petsa ng pag-usat ng trabaho, kung kailan hinukay ang pundasyon at kung kailan ibinuhos ang konkreto. Huminto ang tingin ni Mateo sa isang bahagi. Sa panahon na naklaho ang tatlo, kasagsakan ng konstruksyon sa basement. Ang pagbuhos ng konkreto, ang pagtatayo ng mga pader.
Eksaktong tumugma ito sa panahon na ikinulong ang tatlo sa hungkag na espasyo sa basement. Masyadong perpekto para maging isang pagkakataon lang, lumunok si Mateo. Isang araw, isang hindi inaasahang testimonya ang lumabas mula sa isa sa mga dating miyembrong koro. Isang babaeng malapit kay Josie, nagalangan siyang nagsalita. Ilang araw bago mawala si Ate Josie, may sinabi siyang kakaiba sa akin. Itinuon ni Mateo ang kanyang pandinig. Ganito ang kuwento ng babae. Nagtapat daw si Josie na may malungkot na mukha, parang may nawawala sa mga donasyon. Si Josie ang ingat yaman dahil sa kanyang metikulosong pagkatao. Napansin niya na hindi tumutugma ang mga numero sa libro. Malinaw na naalala ng babae ang sandaling iyon. Sabi niya, ilang gabi nang nagpupuyat si Josie sa muling pagkukuwenta ng malibro. Sinabi rin daw ni Josie na pupuntahan niya ang isang tao para harapin ito. Hindi ko ito maaring palampasin ng basta-basta. Ganun daw ang sinabi ni Josie. Partikular na nawawala ang malaking halaga mula sa pondo para sa muling pagtatayo na buong pusong inipon ng mamamayan. Nga mahihirap na manggagawa na nag-ipon ng bawat piso. Sinubukan itong itama ni Josie at ilang araw pagkatapos, naglaho siya kasama ang kanyang dalawang nakababatang kasama. Maaring ang dalawang kasama niya ang tanging mataong pinagsabihan ni Josie lihim na iyon. Dahil nalaman nila, kinailangan din silang patahimikin. Ang makanakkalat na piraso sa isip ni Mateo ay naksimulang makabit-kabit. Ang nawawalang donasyon, ang taong may kakayahang gumalaw ng malaking halagang iyon, at ang ingat yaman na nakatuklas ng lihim. Lahat ng ito ay tumuturo sa isang direksyon. Ang taong responsible sa konstruksyon sentro noon at may hawak sa malaking halagang iyon. Doon mismo nakatuon ang tingin ni Mateo. Muling binuksan ni Mateo ang unang pahina ng talaan ng konstruksyon. Doon, malinaw na nakasulat ang isang pangalan, Ricardo Bonifacio, tagapangulo ng Komite ng Konstruksyon, ang taong namahala sa pagtatayo ni sentro at sa mga donasyon. Bukod pa rito, siya rin ay may-ari ng isang kumpanya ng mga materyales sa konstruksyon. Ibig sabihin, alam niya ang construction site na parang palad niya. Isang taong alam ang istruktura ng basement, marunong humawak ng konkreto at kayang magutos sa mga manggagawa. Taglay niya ang lahat ng kondisyon para may kulong ang tatlo sa loob ng pader. Ang silweta na 20 taong nagtago sa ulap ay sa wakas ay unti-unting nagpapakita ng anyo. Tumim ang mamata ni Mateo. May isa pang malinaw na tanong sa isip ni Mateo. Ang gawain ng pakulong sa tatlo sa basement at pagtatayo ng pader sa ibabaw nito. Hindi ito kayang gawin ng isang tao lamang. Ang paghahalong semento, pagpapatong malodrio at pagtatagong mabakas. Bukod pa rito, kailangan itong gawin ng palihim. Tiyak na kailangan ang tulong ng isang taong sanay sa mabibigat na gawain. Tiyak na may isang taong nagpagamit. Hindi kayang gawin ni Ricardo Bonifacio ang mabigat na trabahong iyon ng mag-isa. Muling binuksan ni Mateo ang listahan ng mga gawa, ang mapangalan ng mga manggagawang lumahok sa konstruksyon ng basement noong 1991. Dahil lumipas na ang 20 taon, karamihan sa kanila ay hindi na matagpuan. Ang ilan ay pumanaw na, habang ang iba ay nakawatak-watak na. Sa gitna nito, isang pangalan ang nakaagaw ng pansin ni Mateo. Pedro Garcia, karpintero. Ang trabaho niya ay ang paggawa ng molde para sa ibubuhos na konkreto. Siya ang taong pinakamalapit sa gawaing pagtatayo ng pader sa basement. Sa talaan ng konstruksyon, nakasulat na halos si Pedro Garcia ang gumawa ng lahat ng trabaho sa basement ng mag-isa. Habang ang ibang manggagawa ay nagtatrabaho sa itaas, madalas siyang naiwan mag-isa sa basement. Ang pagbuo ng molde, pagbuhos na konkreto at pagtatapos ng pader, lahat ng prosesong iyon ay dumaan sa makamay ni Pedro. Sinimulang hanapin ni Mateo si Pedro Garcia.
Ngunit ang paghahanap sa kanya ay humantong sa isang hindi inaasahang katotohanan. Si Pedro ay isa ring taong naglaho na at medyo kamakailan lamang. Bigla siyang naglaho noong 2018. Umalis daw ng bahay at hindi na bumalik. Nag-file ng missing person report ang kanyang pamilya, ngunit hindi siya natakpuan. Ang kasong iyon ay nalibing din na hindi nalutas. Inakala ng pulisya noon na tumakas si Pedro dahil sa utang. Dahil siya ay isang taong mahilig uminom at may malaking utang sa sugal. Kaya, hindi gaanong napansin ang kanyang pagkawala. Isinulat lang sa isang piraso ng papel at tahimik na kinalimutan. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa likod ni Mateo, ang taong pinakamalapit sa pagkamatay ng 3 babae. Ang taong iyon ay naglaho rin ng walang bakas. Ito ba ay isang pagkakataon lamang? Hindi naniniwala si Mateo. Isang malakas na kutob ng detective ang nagsasabi. May malalim na ugnayan na nakokonekta sa dalawang kaso. Ang paglutas sa ugnayang iyon ang kanyang tungkulin ngayon. Pinuntahan ni Mateo ang pamilya ni Pedro. Ang asawa ni Pedro ay mukhang matanda na at pagod. Sabi niya, wala siyang naging mapayapang araw mula nang mawala ang kanyang asawa. Nang banggitin ang kanyang asawa, malalim siyang napabuntong hininga. Sa simula, tikom ang kanyang bibig, ano pa ang magagawa niyan ngayon? Ang ekspresyon niya. Ngunit nang tahimik na ipaliwanag ni Mateo ang sitwasyon, unti-unti siyang nagbukas ng loop. Nang marinig niya ang tungkol sa makalansay ng 3 babae, namutla siya, isang hindi inaasahang kwento ang lumabas sa bibig ng asawa. Si Pedro daw ay dating isang mahirap na arawang karpintero. Isang kahig, isang tuka ang kanilang pamumuhay. Ngunit bigla na lang siyang gumanda ang buhay. Kahit hindi gaanong nagtatrabaho, may pera raw na dumarating. Nakabili sila ng maliit na bahay at hindi na nahirapan sa pag-aaral ng mga anak. Nagtataka ang mga kapitbahay kung saan niya nakukuha ang ganoong kalaking pera. Ngunit ngingiti lamang daw si Pedro. Kapag nalalasing, may mga kakaiba siyang sinasabi. May isang taong masisira kapag nagsalita ako, sabi nga asawa sa nanginginig na boses. Kumabok ang dibdib ni Mateo. Sinabi rin daw ni Pedro, hindi alam ng matandang iyon na nakatulog siya ng mahimbing dahil sa akin. Pagkatapos ay inom siya at tatawa mag-isa. Tiyak na may hawak siyang kahinaan ng isang tao at tumatanggap ng pera bilang kapalit. Sa loop ng mahabang panahon bilang pampatahimik. Hindi raw naitanong ng asawa kung sino ang taong iyon. Tanging naalala niya ay paminsan-minsan. Tumitingin ang kanyang asawa sa direksyon ng sentro ng kultura na may kakaibang ekspresyon. Agad na sinubaybayan ni Mateo ang lumang passbook ni Pedro. Inabot ng oras ang paghalungkat sa mga talaan ng bangko. Kinailangan niyang suriin isa-isa ang lumang transaksyon. Ngunit ang lumabas ng mga detalye ng transaksyon ay nakakagulat. Sa loob ng mahabang panahon, regular na may perang pumapasok sa passbook ni Pedro. Bawat buwan, sa parehong araw, parehong halaga ang tiyak na pumapasok. Tuwing Undas o Pasko, mas malaking halaga pa ang idinideposito. Tila ba isang taong tumatanggap ng sahod? Walang libreng pera sa mundo. May malinaw na dahilan ang perang iyon. Ang problema ay ang pangalan ng nagpadala ng pera. Nang kumpirmahin ni Mateo ang pangalan ng depositor, halos tumigil ang kanyang pahinga. Bahagyang nanginginig ang kanyang daliri. Ang pangalan ay Ricardo Bonifacio, ang tagapangulo ng komite ng konstruksyon at isang mahalagang tao sa sentro. Siya ang matagal nang nagbibigay ng pondo kay Pedro, isang mahirap na arawang karpintro na binibigyan ng prabuan-buwan ng isang mayamang negosyante. Imposible ito sa isang ordinaryong relasyon. Tiyak na may isang ugnayan sa pagitan nila na hindi maaring sabihin sa iba. Ang piraso ay mabilis na nakabit-kabit. Noong 1991, kailangang itago ni Ricardo ang nawawalang donasyon.
Natuklasan itong ingat yaman na si Josie at hinarap siya. Hindi tumutugma ang mga libro, malamang na sinabi niya. Baka sinabi rin niya na agad niyang ipapaalam sa mga opisyal ng sentro. Para kay Ricardo, ito ay isang krisis na maaring magpabagsak sa lahat. Kung malalaman ang kanyang paknanakaw, ang kanyang karangalan at negosyo ay guguho sa isang iglap. Dahil dito, si Josie at ang dalawang kasama na nakarinig ng lihim ay sabay-sabay na naglaho. Iyon ang dahilan kung bakit kinailangan niyang patahimikin ang tatlo ng sabay-sabay. Dumami sa tatlo ang mga bibig na nakakaalam ng lihim. Ang taong tumulong sa pagtayo ng pader sa basement upang itago ang nabangkay. Iyon mismo ang karpintrong si Pedro. Dahil kasaksagan nun, konstruksyon sa basement, wala nang mas magandang lugar para itago mabangkay. Kung ililibing sa loop ng konkretong pader, walang sinuman ang makakahanap. Alam ni Pedro ang lihim na iyon. Siya mismo ang naktayo nakakatakot na pader na iyon. Kaya imposibleng hindi niya alam. Kaya sa loop ng mahabang panahon, patuloy na nagbigay ng pera si Ricardo para isara ang kanyang bibig. Ngunit unti-unting lumaki ang kasakiman ni Pedro. Habang lumilipas ang panahon, mas malaking halaga na ang hinihingi niya. Sinundan ni Mateo ang mahuling hakbang ni Pedro bago siya mawala. Noong 2008, may bakas sa mga talaan ng cellphone ni Pedro na ilang beses siyang tumawag kay Ricardo bago siya mawala. Maikli ang matawag, ngunit biglang dumami ang dalas nito. May mga tawag na ginawa sa kalaliman ng gabi, tila may isang kayat na sitwasyon. Ayon sa mataong nakapaligid sa kanila, lalong lumala ang paggastos ni Pedro noon. Lumaki ang kanyang utang sa sugal at kailangan niya ng malaking pera agad. Kaya, malamang na humingi siya ng mas malaking halaga kay Ricardo. Hindi na siya kontento sa halagang natatanggap niya at sa araw na huling umalis si Pedro sa bahay. Noong araw na iyon, sinabi rin daw niya na may makikipakita siya. Mananalo ako nga malaki, hintayin mo ako, sabi niya sa kanyang asawa. Nagayos pa siya at kumakanta pa habang umaalis. Iyon ang huling pagkakataon na nakita si Pedro. Mula nun, hindi na siya bumalik. Pagkatapos ng ilang araw, tumawag sa pulisya ang kanyang asawa. Ngunit isang malamig na sagot lamang ang kanyang natanggap. Mukhang tumakas dahil sa utang, hintayin niyo na lang po muna. At sa gayon, ang pagkawala ni Pedro ay itinuring na pagtakas sa mga pinakakautangan. Walang sinuman ang sumubok na silipin ang nakakatakot na katotohanan sa likod nito. Binuo ni Mateo ang buong larawan sa kanyang isip. Si Ricardo na hindi na makayanan ang pananakot. Sa simula, sinubukan niyang isara ang bibig ni Pedro gamit ang pera. Ngunit walang katapusan ang kasakiman ni Pedro. Habang tumatanggap siya, mas malaki pa ang hinihingi niya. Para kay Ricardo, habang buhay siyang kontrolado nito, tila ba may hawak siyang isang bomba na hindi alam kung kailan sasabok. Sa huli, nagpasya siyang patahimikin na rin si Pedro upang patahimikin magpakailanman ang huling taong nakakaalam ng lihim. Para sa isang taong nakapatay na, maring mas madali na ang pangalawang beses. At dito mismo ang mahalagang pagkakaiba. Ang pagpatay noong 1991 ay lagpas na sa prescription period at hindi na maaring parusahan. Matagal na itong nakalusot sa matang batas. Ngunit iba ang kaso noong 2008. Sa panahong iyon, namyendahan na ang batas at lubhang pinahaba ang prescription period para sa murder. Binago ang batas para mas matagal na mapanagot ang magumagawa ng malulubhang krimen. Kung ang kaso ay nangyari noong 2008, marami pang natitirang panahon bago ito mag-expire. Sa madaling salita, maaring parusahan si Ricardo para sa pagpatay kay Pedro. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Mateo. Ang pinto ng kaso noong 20 taon na ang nakalipas ay mahigpit na nakasara. Gaano man katukin, hindi ito magbubukas. Ngunit si Ricardo mismo ang nagbukas isa pang pinto.
Siya na walang pakialam matapos pumatay ng tatlo ay nadulas dahil sa isa pang pagpatay na ginawa niya para pagtakpan ang kanyang krimen. Ang isa pang krimen na ginawa niya para itago ang kanyang kasalanan ang siyang nagdala sa kanya sa kapahamakan. Kakaiba talaga ang hustisya sa mundo. Habang lalong sinisiyasat ni Mateo, si Ricardo Bonifacio, lalong bumibigat ang kanyang puso. Si Ricardo ay isa ng iginagalang na personalidad na tinitinggalan ng lahat. Bilang tagapangulo ng board, iginagalang siyang lahat, isang kilalang negosyante sa kanilang lugar at kilala bilang isang pilantropo. Minsan, lumabas pa ang kanyang mukha sa diaryo dahil sa pagtulong sa mga mahihirap na kapitbahay. Nakatira siya sa isang marangyang mansyon, nagmamaneho ng mahaling sasakyan, at ang kanyang mga anak ay pawang matagumpay, isang pamilyang kinainggitan ng lahat. Sa panlabas, isang perpektong buhay na walang bahid. Tinatawag siyang isang mapalad na tao. Ngunit ang pundasyon ng maningning na buhay na iyon ay nakalatag sa pagkamatay ng tatlong babae. Ang donasyon na inipon ng mahihirap na mamamayan, ang taong nagnakaw ng perang iyon para palaguin ang kanyang negosyo, at ang taong pumatay ng 4 na buhay para itago ito. Iyon si Ricardo Bonifacio. Mahigpit na kinuyom ni Mateo ang kanyang kamao. Isang lalaking nabuhay sa likod ng maskara ng kabutihan sa loob ng 20 taon. Ang oras para tanggalin ang maskarang iyon ay nalalapit na, ngunit ang kalaban ay hindi isang ordinaryong tao. Isang malaking tao sa kanilang lugar na may kapangyarihan at koneksyon. Kung magkakamali siya, maaring mauwi sa wala ang lahat. Maingat, ngunit paunti-unti, sinimulan ni Mateo na isara ang bitag. Ang lambat ng investigasyon ay unti-unti, ngunit tiyak na lumalapit kay Ricardo. Hindi pa niya alam noon na ang katotohanang akala niya ay nalibing na sa lupa ay muling lumalabas sa sikat ng araw, na ang bigat ng katotohanan iyon ay papalapit na sa kanya. Hindi agad kumilos si Mateo. Ang kalaban ay isang malaking tao sa kanilang lugar. Ang isang padalos-dalos na hakbang ay maaring sumira sa lahat. Isa-isa niyang maingat na inipon ang ebidensya na pinatay ni Ricardo si Pedro. Una, kailangan niyang hanapin ang bangkay ni Pedro. Kung walang bangkay, hindi niya mapapatunayan ang pagpatay. Hindi sapat ang mga salita at circumstantial evidence para pabagsakin ang isang malaking tao. Sinundan ni Mateo ang lugar kung saan huling nagpunta si Pedro. Nung araw na yon nung 2008, ang huling signal ng cellphone ni Pedro ay nawala malapit sa isang bodega na pagari ni Ricardo na malayo sa mga tao. Isang bodega kung saan iniimbak ang nga materyales sa konstruksyon. Kumuha si Mateo ngang warren at hinukay ang lugar. Sa mga unang araw, walang lumabas. Malawak ang bundok sa likod at matagal na ang lumipas. Maging ang mga detektif na kasama sa paghahanap ay unti-unti nang napagod. Ngunit hindi sumuko si Mateo. Paulit-ulit niyang tinantya ang lugar kung saan maaring inilibing si Pedro. Isang lugar na malayo sa mata ng tao, ngunit kayang dalhin ng isang tao ng mag-isa. Isa-isa niyang inalis ang mga lugar na tumutugma sa kondisyong iyon. Matapos ang ilang araw ng paghahanap, may lumabas mula sa bundok sa likod ng bodega. Isang kalansay ng tao na nakalibing sa lupa. Mga piraso ngang sirang damit pantrabaho ang nakakabit sa mga buto. Ang resulta, ang DNA gending, ay nagkumpirma na ito naga si Pedro Garcia. Ang karpinterong nawala nung Lansenlimba ay muling lumitaw sa mundo. Siya na sinabing tumakas dahil sa utang ay sa katunayan ay nakalibing sa malamig na lupa. Ngayon, kumpleto na ang lahat ng ebidensya. Si Ricardo na matagal nang nagpapadala ng prasa passbook ni Pedro. Ang madalas na tawag sa pagitan nila bago mawala si Pedro. Ang huling signal na nawala sa bodega ni Ricardo. At ang bangkay na natagpuan sa likod ng bodegang iyon. Lahat ng mga palaso ay tumuturo sa iisang lugar. Sa wakas,
ipinatawag ni Mateo si Ricardo Bonifacio sa himpilan ng pulisya. Sa simula, mukhang kampante si Ricardo. Nakasuot siya ng mamahaling suot at may kasama pang abogado. Ano ang kasalanan ko? Sabi niya sa isang magalang na boses. Isang kilos na may autoridad. Naangkop sa isang tagapangulo NG board. Hindi nagmadali si Mateo. Una, ipinakita niya ang talaan ng Facebook ni Pedro. Matagal na po kayong nagpapadala ng pera buwan-buwan kay Pedro Garcia. Para saan po ang perang iyon, bahagyang kumunot ang nu ni Ricardo. Pagtulong lang sa isang taong nangangailangan. Krimen ba iyon? Tumango si Mateo at kinuha niya ang pangalawang dokumento. Ang matalaan ng tawag sa pagitan nila ni Pedro bago ito mawala. Napakadalas po ngang tawag ninyo sa isang taong tinutulungan ninyo bago siya mawala. Unti-unting nawala ang pagiging kampante sa mukha ni Ricardo. Inilagay ni Mateo ang huling larawan sa mesa. Ang larawan ng kalanse ni Pedro na nahukay mula sa likod ng bodega ni Ricardo. Natagpuan po namin si Pedro Garcia sa likod ng bodega ninyo. Sa sandaling iyon, namutla ang mukha ni Ricardo. Ang kampanteng ekspresyon ay biglang gumuho. Nagsimulang manginig ang kanyang kamay, maging ang abogadong nasa tabi niya ay halatang nataranta. Sinubukan ni Ricardo na magsalita, ngunit bumubuka-buka lamang ang kanyang bibig, walang boses na lumalabas. Tahimik, ngunit may diin na nagpatuloy si Mateo. Chairman, hindi pa ba oras para bumaba? Gaano kabigat iyan sa loob ng 20 taon? Isang hindi inaasahang salita. Sa halip na tanungin ng mahigpit, kinatok ni Mateo ang puso ng matandang kriminal. Namula ang gilit ng mga mata ni Ricardo, ang kaso po noong 2008. Hindi pa po nag-expire ang kasong ito. Haharapin po ninyo ang paglilitis sa kasong pagpatay kay Pedro Garcia. Sandaling hindi nagsalita si Ricardo. Ang sandali kung saan ang maskara ng kabutihan na isinuot niya sa loob ng mahigit 20 taon ay natanggal. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Tanging ang tunok ng orasan sa pader ang malinaw na maririnig. Di nagtagal, bumaksak ang mga balikat ni Ricardo. Bumalik siya sa mukha ng isang matanda at pagod na lalaki. Nawala na ang lahat ng autoridad at pagiging kampante. Sa wakas, dumaloy mula sa kanyang bibig ang lahat ng katotohanan. Isang kwentong inilibing niya sa loob ng 20 taon. Pagbukas pa lang, tila ba biglang sumabok ang lahat ng bigat na kanyang dinala. Noong taglagas ng 1991, ginamit ni Ricardo Bonifacio ang donasyon para sa muling pagtatayo ng sentro. Ang perang pinahirapan ng mga mahihirap na mamamayan ay ginamit niya para sa kanyang sariling negosyo. Sa simula, akala niya ay hihiram lang siya. Kung may babalik niya agad, walang makakaalam. Ngunit ang perang nahawakan na ay hindi na ganon kadaling ibalik. Ngunit natuklasan ito ngang ingat yaman na si Josefa Reyes. Nalaman niyang hindi tumutugma ang miga numero sa libro. Pinuntahan ni Josie si Ricardo at hinarap ito. Sinabihan siyang ibalik agad ang pera at sabihin ang toto sa board. Nagmakaawa si Ricardo. Bigyan lang siyang ilang araw at ibabalik niya ang lahat. Ngunit matihas si Josie. Hindi ko maaring palampasin ang paggamit sa prang pinagpawisan ng lahat. Sa tabi niya, naroon din sina Mia at Lenlen. Ang dalawang kasama ni Josie ay narinig din ang lihim. Dahil palagi silang makakasama na parang anino, dumami sa 3 ang magataong nakakalam negalihim. Dahil sa desperasyon, isang nakakatakot na ideya ang pumasok sa isip ni Ricardo. Nagpasya siyang patahimikin magpakailanman ang 3. Ang isang sandaling ang kasakiman ay nagbago sa puso ng isang tao sa ganoong nakakatakot na paraan. Noong gabing iyon, madilim at tahimik ang sentro. Kasaksagan ng konstruksyon sa basement ng bagong bulwagan. May isang hungka na espasyo sa basement na nakatiwangwang.
Isinama ni Ricardo ang karpinterong si Pedro Garcia. Binigyan niya itong pera at pinilit na tulungan siya. Dahil sa kahirapan, hindi natanggihan ni Pedro ang tuksong pera. Matapos patahimikin ang tatlong babae, itinago nila ang magabangkay sa hungkag na espasyo sa basement. At nagtayo silang ang konkretong pader sa ibabaw nito para tuluyang isara ang mga bakas. Isang pader na wala sa plano at walang sinuman ang nakakaalam. Kinabukasan, tila walang nangyari sa sentro at muling umaling-aungaw ang mag-aawit ng koro. Ang magabakanteng upuan sa koro ay agad na napunan ng ibang mga tao. Ang mga boses na naghahanap sa tatlo ay unti-unting humina sa paglipas ng panahon. Si Ricardo ay mabilis na umangat sa lipunan. Pinalago niya ang kanyang negosyo gamit ang ninakaw na donasyon. Sa board, naging isang malaking tao siya na iginagalang ng lahat. Ngunit sa isang sulok ng kanyang puso, palaging may isang tinik. Ang pagkakaroon ni Pedro na nakakaalam kanyang lihim. Ginamit ni Pedro ang kahinaang iyon at matagal na humingi ng pera. Nakbayad si Ricardo para manahimik ito. Ang tumatanggap ay unti-unting naging gahaman at ang nagbabayad ay unti-unting numipis. Ngunit walang katapusan ang kasakiman ni Pedro. Noong 2008, humingi si Pedro ng napakalaking halaga na hindi na kayang bayaran. Dahil hindi na makayanan, pinatahimik na rin ni Ricardo si Pedro. Sinubukan niyang patahimikin magpakailanman ang huling bibig na nakakaalam ng lihim. Lahat ng katotohanan ay lumabas na. Si Ricardo Bonifacio ay inaresto at kinasuhan sa pagpatay kay Pedro Garcia. Sa araw ng paglilitis, maraming tao ang dumalo sa korte. Ang mga pamilya ng tatlong babae at ang pamilya ni Pedro ay naroon. Nakayuko si Ricardo sa upuan ng akusado. Wala na ang anino ng iginagalang na chairman. Sa paglilitis, tumanggap siya ng napakabigat na parusa. Ang natitirang bahagi ng kanyang buhay ay gugugulin niya sa loop ng malamig na pader ng bilangguan. Sa sandaling ibaba ang hatol, umalingaw-ngaw ang mahigbi mula sa mga manunod. Ang kaso ng pagpatay sa tatlong babae sa kasamaang palad ay lakpas na sa prescription period at hindi na maaring kasuhan. Lumampas na ito sa linya ng panahon na itinakdang batas. Ito ay isang bagay na hindi matanggap ng mapamilya. Ngunit ang isa pa niyang pagpatay ang sa wakas ay nakdala sa kanya sa hustisya. Ang krimen na ginawa niya para pagtakpan ang kanyang kasalanan ang siyang nagdala sa kanya sa kapahamakan. Walang katotohanang mananatiling nakalibing magpakailanman. Ang lumang kasabihan na kung ano ang itinanim, siya ang anihin ay hindi mali. Nang kumalat ang balita, labis na nagulat ang mga mamayan dahil nalantat ang tunay na mukha na iginagalang na chairman. Sila ang manataong matagal na sumunod at tumingala sa kanya. Sila ang mga taong naniwala na lumaki ang sentro dahil sa kanyang mga donasyon. Ngunit ang pinagmulan ng perang iyon ay mula pala sa ninakaw na donasyon at pagkamatay ng tatlong tao. Hindi matanggap ng mamamayan ang katotohanan iyon. Sa likod ng pag-unlad ng sentro na tinawag na Himala, isang napakalaking kasalanan pala ang nagtatago. Ang alamat na pinaniniwalaan nilang itinayo sa katotohanan ay gumuho. Ang plano na magtayo ng bagong bulwagan ay pansamantalang itinigil. Hindi kayang tingnan ng matao ng diretso ang bakanteng lote kung saan giniba ang lumang gusali dahil alam ng lahat ngayon. Nasa ilalim ng lupang iyon, 20 taon na nakakulong ang tatlo. Dinaktagal, idinaos ang libing ng tatlong babae. Ang unang maayos na libing sa loop ng 20 taon. Noon, hindi man lang makagawa ng libingan ang makapamilya. Dahil hindi alam kung patay na ba sila, hindi man lang sila makapagdaos ng maayos na pag-alala. Ngayon, sa wakas, maayos na nilang may hahatid sa huling hantungan ang tatlo. Dinalan 2 anak ni Josie ang urn ng kanilang ina. Ang mga batang umiyak dahil sa pangungulila sa kanilang ina ay mana-adulto na ngayon. Sumunod ang matatandang magulang at kapatid ni Mia.
Niyakap ng kapatid ang ng kanyang ate at matagal na humikbi. At ang inang may puting buhok ni Lenlen ay matagal na umiyak sa harap ng ng kanyang anak. Ang inang naghintay sa kanyang anak araw-araw sa loob ng 20 taon. Sa wakas, may hahatid na kita. Magaling ka, anak ko. Ang kanyang nanginginig na kamay habang hinahaplos ang ay nagpainit sa mamatangang mananonood. Ang tatlo ay inilibing ng magkakatabi sa isang lugar na nasisikatan ng araw. Hindi sa lubgang malamig na konkretong pader, kundi sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Ang tatlong laging makasama nung nabubuhay pa ay makasama rin sa kanilang huling paglalakbay. Si Mateo ay naroon din at nanonood. Tila ba ang mabigat na pasanin na 20 taon niyang dinala sa kanyang dibdib ay sa wakas ay gumaan. Ang dating batang detective ay isa ng nasa katanghalian ng buhay na may maputing buhok. Sa loob ng mahabang panahong iyon, hindi niya kailanman kinalimutan ang tatlo. Tahimik siyang tumayo sa harap ng mga puntot ng tatlo. Pasensya na kung natagalan. Pero sa huli, natagpuan ko kayo. Sa isang mahinang boses, nagbigay-pugay siya. Naalala niya ang mukha ng inang iyon na bumibisita tuwing Undas o Pasko, dala ang larawan ng kanyang anak. Ngayon, maaari na siyang magbigay ng sagot sa inang iyon ng may dangal. Umihip ang hangin at marahang hinaplos ang mapuntot ng tatlo. Tila ba ang tatlong nagising mula sa mahabang pagkakatulog ay sumasagot na sa wakas ay makakapagpahinga na sila ng payapa. 20 mahabang taon. Ang katotohanang nakakulong sa konkreto ay sa wakas ay lumabas sa sikat ng araw. Ang mga pangalan ng tatlong nalibing ay muling binanggit ng mga tao, sina Josefa Reyes, Mia Santos at Lenlen Cruz. Sa wakas, natakpuan nila ang kanilang payapang hantungan. Mula sa mahabang kadiliman, sa wakas ay nakabalik sila sa liwanag. At matatandaan ng mga tao magpakailanman, na gaano man kakapal ang konkreto, hindi nito kayang ikulong, magpakailanman ang katotohanan. Nagustuhan niyo ba ang kuwento mula sa mga talang krimen? Kung ikiklik ninyo ang screen na ito, makakapanood pa kayong mas maraming kawili-wiling tala ng mga krimen. Kung mag-iwan kayo ng komento kung saang rehiyon kayo nanonood ng video na ito, masaya namin kayong babatiin isa-isa. Hanggang sa muli, makaroon kayo ng magandang araw. Huwag din kalimutang mag-subscribe at I Like Ang.